Sa basketball, posibleng pumalo ng hanggang 50,000 pesos kada isa ang presyo ng premium tickets para sa NBA preseason game ng Houston Rockets at Indiana Pacers sa Mall of Asia Arena sa Oktubre. Ito'y dahil na rin sa sobrang laki ng gastusin para sa historic event. Pero nangako naman ang mga local organizers na gagawin nilang lahat upang mapababa ang halaga ng tickets para sa first ever NBA preseason game na gaganapin dito sa Pilipinas. Ang karagdagang detalye, ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni NBA Asia Country Manager to the Philippines, Carlos Singson, ang ulat na papalo sa 50,000 each ang premium seats para sa NBA preseason game sa MOA Arena sa Oktubre. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Singson na espekulasyon lamang ang nasabing balita dahil hanggang sa ngayon ay tinatansya pa nila ang reasonable prices na itatakda para sa historic game. No, we haven't released any information on ticket pricing. In fact, this hasn't been set yet. So all of those statements or theories are just speculation. So I would not. I'm not confirming anything because we have not set the ticket prices yet. We haven't determined it yet. So I can't tell you. Sa pagtataya ni Singson, malaki ang gagastusin sa Houston Rockets-Indiana Pacers match-up dahil pamasahe pa lamang ng entourage ay napakalaking halaga na. Pero ginarantsahan ni Singson na gagawin nilang accessible ang viewing para sa mahigit 20,000 fans na inaasahang lulusob sa MOA Arena. Our goal is really to expose this game to as many fans in the world. Obviously, there's 20,000 seats in the arena. We want the game to be seen by 19 million Filipinos and more. Samantala, naglabas naman ang saloobin ng ilang Pinoy basketball fans na aming nakausap, hinggil sa presyo ng sa Rockets-Pacers game. May manonood naman nun, kaya lang sigurado yung mayayaman lang, lalo na yung nakakapunta sa ibang bansa. Pero kung kagaya natin, malabo yun. Parang naliliitan pa ako sa ganun kasi mas okay siguro kung medyo lumaki pa kasi malaki naman ang Mall of Asia. Malaki yan. Masasayang lang din eh. Kung ako tatanungin, dito na lang ako. Sayang yan. Kabilang sa mga tinitingnan ngayon ng NBA Philippines ay humanap ng sponsors upang maibaba sa abot kayang halaga ang presyo ng tickets para sa kauna-unahang NBA preseason game dito sa Pilipinas. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Direk, ilang kayo sa pamilya nyo? Libre ko kayo. 50,000 lang naman eh. Sa volleyball, muling pinagreinahan ng two-time defending champion De La Salle University ang women's volleyball competitions ng UAAP. Ito'y matapos na dominahin nilang muli ang arch-rival na Ateneo de Manila University 25-23, 25-20 at 25-16 sa Game 2 kagabi upang kumumpleto ng ikalawang three-peat sa women's volleyball wars. Pinagsaluhan ni na Lady Archer stalwarts Abby Aragalang ang Most Valuable Player Honors matapos na dalhin nila sa best record ng UAAP Season 75 ang Taft Avenue-based squad. Si Lady Eagle superstar Alyssa Valdez naman ang nakasungkit ng Best Scorer Award sa kanyang average na 20.5 points per game. Bago ang Game 2, umani muna ang De La Salle ng come from behind 5 sets win kontra Ateneo sa series opener noong Sabado. Lipat po tayo sa cycling dahil natupad na ang kanilang pangarap na maging isang ganap na continental team. Naghahanda na ngayon ang Road Bike Philippines Cycling Club para sa gagawing pagpidal sa mga international races. Pero bago nila pausukin ang lansangan ng mga rival countries, kukuha muna sila ng mga makabagong kagamitan mula sa kanilang mga sponsor sa Taiwan. Ang kabuuang detalye sa report ni Ms. Meg Siogo. Matapos ang kaunting aberya, napasakamay na rin ng 7-Eleven by Road Bike Philippines RTS ang pinaka-aasam na cycling continental ship. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni team founder engineer Bong Sual na lilipad sila patungong Taiwan sa March 21 upang makipagkita sa kanilang sponsor. Ang Road RTS na dinala na ng Road Bike Philippines sa nakalipas na Ronda Pilipinas ay nakahandang magbigay ng kagamitan para sa 12 riders si Sual. Kaya wala nang problema. Pumupokus na kami ngayon dun sa mga tatakbuhan namin. Like, punta muna siguro kami ng Taiwan, kunin namin yung mga sponsor ng bike, jersey, ganun pala talaga. Pagka continental at lalo nag-champion ng team, binigyan kami ng mga apparel, like shorts, jersey, bike, pati yung mga pyesa siguro makukuha namin this coming 21 ang alis namin. Sa huling linggo ng buwang kasalukuyan ay lalahok na ang Road Bike Philippines sa kanilang first international competitions.
matapos ang kanilang title conquest sa 2013 Ronda Pilipinas. At dahil predominantly flat roads ang 7-stage Tour of Thailand, bibit-bitin ng Road Bike Philippines sa pakarera ang mga sikat na sprinter na sina Alfie Catalan, Ronel Hualda, Jerry Aquino, Harvey Sicam at Lloyd Lucien Dainante. Gano'n naman talaga. Kung ano yung forte, yun talaga papadala namin. Hindi porket na siklista ka namin na palagi. Hindi. Kaya nga 12 sila eh. Kaya pagpipilian ulit namin, yung talagang saan ang forte mo, yun ang yan namin. Tsaka yung sayado talaga. Bukod sa Tour of Thailand, pinaghahandaan rin ng Road Bike Philippines ang 4-stage Air 21 Tour do Pilipinas na sisikad naman sa April 13. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. At kung kayo po ay nabitin sa mga balitang sports, tumutok mamaya alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong Coach Dobado. Balik tayo kay Sandro na ang susunod na magiging linya ay sa aming pagbabalik.